Meron ako i-share sa inyo one of the effective ways na ginagawa ko kapag nagtatantrum si anak ko sa public. Birthday ni Habi to, nasa labas kami kumakain with his family. Then yung anak ko takbo dito, takbo dyan, naglalaro ganun kasi nga di ba bata. So hinahayaan ko lang muna siya maglaro na maglaro pero binabantayan ko naman din siya. And then lumapit sa akin si baby, nag-ask siya for the water. Sabi niya, Mommy, I want water. So sabi ko sa kanya, sige pahinga ka na muna anak, pagod ka na o saka puro pawis ka na. Sabi niya, no mommy, gusto ko takbo doon, gusto ko takbo dito. Basta laging sinasabi gusto niya tumakbo. Sabi ko, sige 5 minutes anak, pahinga ka lang muna dito. Doon na siya nag-start na parang naiinis, saka nagsasound siya ng ganun. Saka maya-maya, namamalo na siya. Yung mga kasama namin, nung time na namalo si baby, sabay-sabi nila na, bad yun, bad yun. So, then yung mother-in-law ko naman, pinapakuha niya si Elise dun sa tita ni Elise. Kunin daw si Elise siguro para tumigil si Elise sa, kaya nila pinapakuha. Hindi ko yun pinansin kasi I focus kay baby. I calm down, hawak ko yung kamay niya, and I ask her if gusto niya iwan ko muna siya para kumalma muna din siya. And I try to give her space pero ayaw niya. Nag-try ulit siyang mamalo. Kaya ang ginawa ko naman, I ask her again kung gusto mo bang lumabas. Sabi ko, gusto mo ba lumabas tayo? Usap tayo anak. Tumango siya, kaya lumabas kami. So paglabas namin, doon ko na kinausap yung anak ko. Tinatanong ko siya, bakit mo nagawa yun? Bakit ka namalo? Sabi niya, ang sagot niya sa akin, kasi galit baby. O bakit galit baby? Kasi galit baby, inulit lang din niya, so tumahimik na siya. In-explain ko sa kanya na hindi maganda yung ginawa niya na namamalo siya. 'Di ba may usapan tayo na hindi ginagamit ang kamay sa pamamalo. And then tumatango-tango lang siya. And sabi ko din sa kanya, nasaktan si mami kanina, masakit yung palo mo. And alam niyo ba, sabi niya sa akin, sorry mommy, grabe yung heart ko na parang, "Aw." Gano'n. So, hindi ko siya pinilit mag-sorry, pero naintindihan kasi niya yung nagawa niya, yung nangyari, naintindihan niya yon na hindi maganda yung namamalo. So, kapag nagta-tantrums ang anak ko sa public, I discipline her in private. Bakit? Kasi I know na mas makikinig sa akin yung anak ko kapag kaming dalawa lang. And mas mapapaintindi ko sa kanya yung situation, yung nangyari. When possible talaga, try pulling your child aside and out of the public eye when disciplining them in public. In most cases kasi, your child is more likely to be responsive and learn what to do in the future when they are removed from a crowd. So, ganun yung nangyari kay baby. At ganun talaga yung pinapractice ko. Hindi siya madali, challenging din siya sa una, pero kaya. And isa pa, ayaw ko din talaga napapahiya yung anak ko. Di ba kanina nung namalo siya, ang sabi ng mga kasama agad namin, ay, bad yun, bad yun. So gets nyo, ayoko maramdaman ng anak ko na ang daming nakatingin or pumupuna sa nagawa niyang mali. So lagi ko sinasabi, ang tantrums are normal part or normal development yan sa mga bata. They need our understanding and patience, our guidance. So ito yung mga bagay na pwede natin gawin to support our child after a tantrum. Una, stay calm and patient, offer physical comfort, acknowledge their feelings, use gentle words, give space if needed. Katulad ng ginawa ko rin kanina, 'di ba? And reaffirm your love, discuss what happened, teach emotional regulation.